Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Inflation rate bumagal sa 0.9% nitong Hulyo mula 1.4% noong Hunyo. Department of Agriculture hinimok ang mga magsasaka na ireklamo ang bumabarat sa presyo ng palay. Grupo ng mga tsuper nagkilos protesta bilang pagtutol sa panibagong taas presyo sa petrolyo. Sa MBC TV correspondents, online seller ng gintong alahas hinold up ng riding in tandem sa Iloilo City. Biktima ligtas sa pamamaril. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas target ang ginto sa 2025 FIBA Asia Cup sa Saudi Arabia. At sa showbiz spotted, K-pop star na si Rocky pinatunayan ng pagiging total performer sa kanyang first solo concert. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Bumagsak sa 0.9% ang bilis ng inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produkto nitong nagdaang Hulyo. Kumpara yan sa 1.4% sa naunang buwan ng Hunyo. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ito na sa ngayon ang record low ng inflation sa unang bahagi ng 2025. Kung paano ito nangyari, ibabalita ni Dustin Bayog. Bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa para sa buwan ng July 2025. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, naitala ang pinakamabagal na antas ng presyo sa bansa ngayong taon sa 0.9%. Mas mababa ito kumpara sa buwan ng Hunyo na nasa 1.4%, kung saan nakarantaw sa kaparehong buwan ay nagtala ng PSA na 4.4%. Ang mga paunay nakambag sa pagbagal ng inflation rate ay ang mabagal na pagtaas ng presyo sa pabahay, tubig, kuryente at mga produktong petrolyo kabilang ang presyo ng LPG. Sinundan nito ng food and non-alcoholic beverages kung saan pangunay nakambag ang pagbaba ng presyo ng bigas, gulay at saging. Nakatulong din sa mabagal inflation ng sektor ng transportation kung saan nakambag ang pagbaba sa pasay sa barko at eroplano kasama ang presyo ng gasolina. Sa kabilang banda, kinakitaan naman ng record drop ang mabilis na pagbagal ng taas presyo sa bigas kung saan nakapagtala ang PSA ng negative 15.9% na siya pinakamabilis simula pa noong 1995. Ayon kay Yusek Mapa, maaari namang makaapekto ang plano ng Agriculture Department na itaas ang taripa sa mga imported na bigas. Of course, pag may i-increase yung tariff, ang implication niya is that there will be an increase in the retail price. So titingnan natin kung gaano kabilis ang increases at makapture naman natin yan. So una yung gaano kalaki at saka yung timing ng pagtaas. No? May lag effect ba yan o kaagad na tumaas. Bagaman mababa rin ang overall inflation sa gulay, pinaliwanag din ni Mapa na bagay nakaapekto ang mga nagdaang sama ng panahon sa presyo ng gulay sa kalagitnaan ng Hulyo, partikular na sa Metro Manila. Samantala mula January hanggang July, nagtala ang PSA ng average inflation na 1.7%. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tahasang inakusahan ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa ang mga mapagsamantalang traders na salarin sa pagkalugi ng mga magsasaka. Kitang opisyal, hindi ang 20 pesos kada kilong bigas na programa ng Pangulo ang dapat sisihin, kundi ang mga nambabarat sa kanila. Ang mga detalye sa report ni Kyle Bulyas. Isinisi ng Department of Agriculture sa mga mapang-abusong trader ang nananatiling mataas na presyo ng bigas sa merkado, ngunit bagsak presyo naman pagdating sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka. Ito ay sa kabila ng napakaraming imported na bigas na ibinabagsak sa bansa. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, higit 2 milyong metriko tonelada na ng imported rice ang pumapasok sa Pilipinas. May mga buwan din umanong higit na sa normalang volume ng imported na bigas na pumapasok sa bansa. Dahil dito, alam umano ng mga trader na maraming imported rice ang pumapasok sa bansa, kaya binabarat na lamang nila ang mga magsasaka. Sabi ni De Mesa, yan ang tunay na dahilan at hindi ang programa ng pamahalaan na 20 pesos kada kilo ng bigas. Dahil dito ay pinanawagan na ng kagawaran ang pansamantalang suspensyon sa rice importation. At meron din isa pang batas, Jerry Tunying, itong Republic Act 12078. Inamendahan ito yung Agricultural Tarification Act at saka yung ilang portion ng Rice Tarification Law. Under Section 3 nung nasabing batas, basahin ko lang, when there is an excessive supply, I quote, when there is an excessive supply of imported or locally produced rice resulting in an extraordinary decrease in local rice prices, the President may suspend or prohibit further importation for a limited period or a specified volume. Sabi ni De Mesa, dapat umpisahan ang suspensyon tuwing harvest season. Bukod dito, inirekomenda rin ng DA ang utay-utay na pagtaas muli ng taripang ipinapataw sa imported na bigas. Paliwanag ni De Mesa, mula sa kasalukuyang 15% na taripa, itataas ito sa 25% at saka ibabalik sa dating 35%. Matatandaang may mga lugar sa Pilipinas na umaabot lamang sa 6 pesos ang bentahan ng palay, lubhang mas mababa kumpara sa 14 pesos na gasto sa produksyon nito. Kaugnay nito, hinimok ng kagawaran ng mga magsasaka na isumbong sa kanila ang mga trader na nananamantala at bumibili ng papalugi sa mga magsasaka. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narinig sa silangang bahagi ng Palawan ang serye ng malalakas na pagsabog kahapon. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na may kinalaman yan sa rocket launch ng China kung saan serye ng malalakas na pagsabog ang bumulabog sa mga residente. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapos ang agarang verification, isang condensation trail ang nakita o mga usok sa kalangitan. Patuloy na pinag-iingat ang publiko at hinimok na i-report sa Coast Guard ang anumang posibleng debris na bumagsak. Sa iba pang balita, nagsagawa ng noise barrage ang grupong Piston bilang protesta sa panibagong bugso ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Sigaw ng mga tsuper, dagdag pasakit lang ito sa kanila, lalo't marami pa ang hindi pa nga nakababangon mula sa hagupit ng habagat. Ang kanilang hinaing tinutukan live ni Giselle Ricafort. Giselle. Well, sinalubong ng kilos protesta ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong Martes. Ayon kay Cirilo Latoreno, ang coordinator ng Piston National, nasa 50 mga tsuper ang nagsagawa ng noise barrage kanina sa bahaging ito ng Ross Boulevard sa Baclaran. Ang panawagan nila, ibasura ang oil deregulation law at alisin ang VAT at excise tax sa langis. Hindi pa man nila sila nagkababangon mula sa epekto ng mga bagyo at abagat, pinahihirapan na naman sila ng malaki ang taas presyo ng oil companies. Umaasa ang Piston na aaksyonan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang mga hinaing na ilang taon na nilang ipinaglalaban, lalo pat natatabunan daw yan ng mga away politika ng mga opisyal ng pamahalaan. Pakinggan natin ang Piston Coordinator. Pinananawagan kay Pangulong
Marcos Jr. na katatapos lang ng bagyo, ng pagsusunod-sunod na bagyo, hindi pa kami nakaahon. Ito na naman, hinahambalo sila mga kailangan sa presyo ng petrolyo. Kaya dapat talaga, panawagan namin, di ba sura ang ulit sa tanggalin ang 10% pa talaga ito. Excise tax sa langis. Sana lang po, tingin po yung aming panawagan dahil mayroon pa siyang 3 taon na natitira. Ilang tsuper naman ang nanawagan sa gobyerno na ituloy yung kanilang pangako na pamamahagi ng fuel subsidy na hindi natuloy noong kasagsagan ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Kahit to kasi umupa na yung nabanggit na gulo sa gitnang silangan, halos linggo-linggo namang nagtataas ng presyo ang mga kumpanya ng langis dito sa lokal. Pakinggan natin sila. Budget naman yung sa transport, may dapat nila yung para sa amin, ibigay nila. Kaya nahihirapan mong bumiyahe ngayon kay hina ng biyahe, tapos wala pang kinikita. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula Pasay City, maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, isinailalim sa yellow alert status ang Visayas Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente ngayong araw. Sa ulat ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 3 oras posibleng makaranas ng intermittent power ang rehiyon bunsod ng isyu sa planta ng kuryente. Ang balitang yan sa pagtutok ni Val Gonzales. Mula alas 3 mamayang hapon hanggang alas 8 ng gabi ay 2 beses na isasailalim sa yellow alert status ang Visayas Grid. Ito ang abisong inilabas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kasunod ng manipis na naman at hindi makakasapat na supply ng kuryente ngayong araw sa Visayas Region. Sa report na inilabas ng NGCP, nasa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon na mauulit pa ng 2 beses mula alas 6 hanggang alas 8 mamayang gabi. Paliwanag ng NGCP, nangyayari ito dahil mayroong 12 planta ng kuryente ang sapilitang pinatigil mula pa noong Abril hanggang nitong buwan ng Agosto at 6 pa na hindi gumagana simula 2023. Anila, sa 8 planta na tumatakbo ay mas mababa sa normal ang kapasidad. Kaya may kabuuang 744 megawatts na hindi na ibibigay na pangangailangan ng kuryente. Sa datos na inilabas ng ahensya, mayroon lamang available capacity na 2,889 megawatts ngayong hapon sa Visayas Grid na halos pumantay na sa peak demand ng mga consumer na 2,489 megawatts. Ang yellow alert status sa power grid ay isang abiso na nagpapahiwatig ng kakulangan sa supply ng kuryente. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa ang air defense sa mga tinututukan at ibinida ng joint military exercises ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea. Dito nagkaroon ng demo ng kapasidad ng weapon systems na mag-intercept ng aerial attacks tulad ng missile launch. Narito ang report ni Edniel Parosa. Tagumpay na nakapaglayag ang mga warship ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea sa unang pagkakataon. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, kabilang sa mga sinubukan sa pagsasanay ay ang close-in weapon system ng BRP Miguel Malvar, kargado ng 35mm na mga balang kayang ipaputok sa loob ng 1,000 rounds. Mayroon ding integrated tracking system ang pinakamodernong sasakyang pandigma ng Philippine Navy. Pero hindi naman ito nagpaputok o nag-live fire at sa halip, idinemo sa MCA ang kakayahang mag-intercept ng mga pag-atake mula sa himpapawid, kabilang na ang mga posibleng missile attack. Samantala, maliban sa BRP Miguel Malvar, tampok din sa Maritime Cooperative Activity ang flagship warship ng Pilipinas na BRP Jose Rizal, Philippine Air Force Search and Rescue Aircraft at C-28B Reconnaissance Aircraft. Sa bahagi ng India, isinabak ng kanilang Navy ang guided missile destroyer nitong INS Delhi, anti-submarine corvette na INS Kiltan at tanker na INS Shakti. May mga napaulap ding presensya ng 2 Chinese naval vessels malapit sa pinagdausan ng drills mula Zambales sa Mindoro Island, pero hindi naman sila nakaapekto. Sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mas marami pang ikinakas ng aktibidad ng hukbo kasama ang Indian military.
Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang hindi na maulit ang kontrobersi o kontrobersyang hinaharap ng Vice Presidente, maghihigpit na si Senator Win Gatchalian bilang tagapangulo ng Senate Committee on Finance sa mga pagkakalooban ng confidential funds sa 2026 national budget. Ayon kay Gatchalian, limitado na lamang ito sa law enforcement at intelligence agency. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Limitado lamang sa mga law enforcement at intelligence agencies ang magkakaroon ng confidential and intelligence funds o CIF sa 2026 national budget. Itong binigyang katiyakan ni Senador Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Finance. Ayon kay Gatchalian, hindi na free for all sa lahat ng ahensya ng pamahalaan ng bigayan ng Confidential and Intelligence Fund o CIF. Ibibigay lamang ito sa mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa law enforcement, gaya ng Philippine National Police, ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, National Bureau of Investigation at iba pang intelligence agencies. Ang usapin ng CIF na dating hiningi sa office ni Vice President Sara Duterte at bilang kalihim ng Department of Education ang siyang ibinabato sa kanya ngayon dahil hindi umano maayos ang paggamit niya nito. Isa ito sa mga 7 articles of impeachment na inihain ng Kamara de Representantes laban sa kanya dahil sa maanomalya umano nitong paggamit sa 625 million pesos na CIF sa OVP at DepEd. Sa 2025 national budget ay wala na itong CIF at ang naiwan na lang ay ang operating expenses ng OVP. At sa 2026, lilimitahan na ang mga ahensya ng pamahalaan na bibigyan ng CIF. Yung mga intelligence funds, confidential funds will be limited to agencies that truly require them, enforcement agencies, intelligence agencies, so hindi na free for all, no? Yung confidential funds. So we will definitely be very strict pagdating sa confidential funds. So, agencies like PDEA or PNP, yan, yung mga enforcement agencies pwede sila. Pero kung yung mga left field agencies, hindi na tayo papayag dyan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, sasabak muli ang Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia mula August 6 sa pamumuno ni Coach Tim Cone, hangad ng national team na maibalik ang bansa bilang isa sa top teams sa Asia katulad noong 1985 nang muling magkampiyon ng Pilipinas sa naturang torneo. Narito ang report ni Matchpoint, Mili Borja. Muling susubukan ng Gilas Pilipinas na sagpuin ng mga hadlang sa pagtatangka nitong makabalik bilang isa sa mga top teams sa Asia sa pamamagitan ng 2025 FIBA Asia Cup na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia. Pinangungunahan ni Coach Tim Cone, ang national team ay umaasang masusunod ang yapak ng 1985 NCC team, ang huling Philippine team na nagkampiyon sa Continental Meet. Mula nang mabalik sa Gilas noong 2023, nadala ni Cone ang Pilipinas sa unang Asian Games gold nito sa loob ng mahigit 6 na dekada. Ngayong taon, bagamat may malinaw na layunin ng Gilas na magwagi, pinaalalahanan ni Cone ang kanyang team na bawal ang sobrang kumpiyansa. Isa sa pinakamalaking pagsubok na haharapin ng Gilas ay ang pagkawala ni Kai Sotto na may ACL tear at hindi makakalaro sa torneo. Si Sotto ay nag-average ng 15.5 points, 12.5 rebounds at 3.8 assists sa qualifiers. Papalit sa kanyang pwesto ang combination ni na AJ Edu, Junmar Fajardo at Japet Aguilar. Magbubukas ang kampanya ng Pilipinas sa August 6, Miyerkules, 2 a.m. laban sa Chinese Taipei. Susunod ang inaabangang rematch kontra New Zealand sa August 7, Huwebes 11 p.m. Tatapusin ng Gilas ang group stage sa August 9, Sabado 4 p.m. kontra Iraq. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan.
2 sospek sa pamamaril sa isang intelligence officer sa Makati tinutugis na. Sa MBC TV Global America, gustong pagbayarin ang ilang turista ng bond para maiwasan ang visa overstay. At sa showbiz spotted K-pop star na si Rocky, pinatunayan ang pagiging total performer sa kanyang first solo concert sa Pilipinas. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagsimula na ang manhunt operation ng pulisya upang mapanagot sa batas ang 2 tukoy ng sospek sa pamamaril sa isang intelligence officer. Hinala ng PNP, posibleng konektado ang tangkang pamamaslang sa investigasyon ng biktima sa issue ng karnaping. Nagbabalik si Edniel Parosa. Tukoy na ng PNP Highway Patrol Group ang 2 suspect sa pamamaril sa isa nitong intelligence officer nitong Agosto 1. Sa panayam sa Campo Crame, sinabi ni HPG spokesperson Police Lieutenant Dadami Malang na tinutugis na ang mga namaril kay Police Lieutenant Dexter Pascua. Kabilang sa mga tinitignang anggulo ng HPG ay ang pagnanakaw o posibleng may kinalaman sa trabaho ni Pascua. Sa kabila kasi ng pagsamsam ng mga suspect sa kwintas at service firearm ng pulis, nabatid na misyon din pala ni Pascua ang imbestigahan ang ilang mga kaso ng carnapping. Sa ngayon po ay sinesecure po talaga natin din yung kanyang pong seguridad dahil nga po may marami pa tayong pinag-aaralan na maaari pong isama po sa kinalalagyan po naging sitwasyon po ng ating pong kasamahan. Nasa stable ng kalagayan ng pulis na nagtamo ng 9 na tama ng 9mm sa katawan. Nagtamo rin umano ng trauma ang 17 anyos na anak ng biktima na kasama nito na mangyari ang shooting incident. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglatag na ng mga plano ang House Committee on Appropriations upang ma-fast track ang pagplansya ng higit 3 trilyong pisong halaga ng 2026 national budget. Kabilang narito ang pagsasagawa ng simultaneous budget hearings at ang pagbuwag sa mga small committee na pugad umano ng budget insertions. Tinutukan yan ni Milky Regunan. September 1 ang target ng House Committee on Appropriations para matalakay ang panukalang pambansang budget sa 2026 na nakakalaga ng 6.793 trillion pesos. Ayon kay Representative Micaela Swansing ng Nueva Ecija at chairman ng komite, bagamat wala pang formal na pagsisimula ng mga budget hearing, nakalinya na ang preliminary activities bago ang actual deliberation sa darating na September 1. Sabi ni Swansing, para mapabilis ang pagtalakay sa budget, ang mga Vice Chairman ng komite ay magsasagawa ng mga simultaneous budget hearing ng iba't ibang mga government agencies. Anya, inaasahan ng Kamara na maisusumite na ng DBCC o Development Budget Coordination Committee sa August 13 ang National Expenditure Program at habang hinihintay, maglulungsad na sila ng tinatawag na People's Budget Review. Dagdag pa ni Swansing, tinatanggap ng Kamara ang hamon ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing transparent ang pagtalakay sa pambansang budget kasunod ng direktiba ni House Speaker Martin Romualdez na ipatupad ang open BICAM deliberations. We in the Committee on Appropriations fully support the push of President Ferdinand Marcos Jr. and Speaker Martin Romualdez towards increased transparency and public participation in the budget process. Nadidinig po natin ang panawagan ng ating mga kababayan na mas maging bukas ang proseso at magkaroon ang ating mga kababayan ng mas malakas na boses sa pagbuo ng budget. Bilang chairperson ng Committee on Appropriations, magpapanukala po ako ng mga reforma kay Speaker Martin Romualdez at sa ating pong mga kasamahan sa Kongreso patungkol po sa proseso ng pagbuo ng budget. Layon po nating buksan ang tabing sa usaping budget. Papandudayan po natin sa ating mga kababayan na wala pong itinatago ang inyong Kongreso pagdating sa budget. Sa pamamagitan ng mga reformang ito, gusto po nating ipakita sa publiko na wala po sila dapat ipangamba pagdating sa proseso ng pagbuo ng inyong budget.
Una rito, inirekomenda ni Swansing na buwagin na ang mga small committee sa harap ng mga alegasyon na dito umano nangyayari ang mga budget insertions ng mga mambabatas. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, umalingasaw ang masangsang na amoy ng ammonia sa bahagi ng C3 Road sa Caloocan kaninang umaga. Ilang motorista at residente rin ang napaluha dahil sa tindi ng amoy. Magbabalita si Edwin Duque. Nagbuga ng masangsang na amoy ng amonya ang Pramel Food sa City Road sa Caloocan pasado alas 10 kaninang umaga. Unang nakalanghap ang mga membro ng DBSTM, maging ang mga driver ng container van sa likurang bahagi nito. Hindi rin tayo nakaligtas doon sa amoy nito dahilan para lumayo sa lugar. Ayon kay Ginoong Jason Isgan, ang supervisor, ginagawa nila ang lahat ng paraan para matukoy kung saan galing ang amoy na maging sila man ay naamoy din ang masangsang na amoy. Ilang residente rin sa likod ng planta ang nakaranas ng pagluha at umalis sa lugar dahil di nakayanan ng amoy. Nagpadala ng mga tauhan at mga ambulance si Dr. James Lau, ang hepe ng Caloocan Disaster Risk Reduction Management Office, upang umalalay kung sakaling may mga kailangan ng tulong o emergency sa naturang lugar. Para sa MBC TV Network News, ako si RS23, Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating pong kalagayan ng panahon, tuluyan nang nakapasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR kagabi ang binabantayang low pressure area na huling namataan 650 kilometro silangan ng Virac, Catanduanes. Sa pagtayas o sa forecast track ng Pag-asa, ang LPA ay dalawang senaryo ang sinisilip. Posibleng lumapit sa landmass ng Luzon bago ito lumihis pahilagang kanluran palayo ng bansa. Pero posible rin itong tawirin ng kalupaan ng Luzon. Mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo, pero inaasahang magpapaulan na ang trough o extension nito sa Kabikulan at Eastern Visayas. Samantala, maaliwalas pa rin ang panahon dito sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng bansa dahil sa paghina ng habagat, epekto ng nagpapatuloy na monsoon break. Sa panahong lalaki nangunguna sa himpapawid at ang paglipad ay nananatiling isang pangarap para sa marami. Isang babae ang umukit sa kanyang pangalan sa pahina ng kasaysayan. Alamin na des ang pag-usbong at misteryosong pagkawala ni Amelia Earhart. Si Amelia Mary Earhart ay isang piloto at women's rights advocate na isinilang noong 1897. Taong 1928, siyang unang babae na lumipad sa Atlantic Ocean bilang isang pasahero. Ngunit kalaunan ay siya na mismong naging kauna-unahang babae na mag-isang tumawid sa Atlantic bilang isa ng piloto. Kasabay nito, ang misyon na wasakin ng stereotype sa kababaihan sa mundo ng aviation. Ngunit noong 1937, sa kanyang tangkang ikutin ang buong mundo, sakay ng aircraft na Electra ay hindi na ito muli pang nakita. Huling naiulat ang kanyang lokasyon sa Dagat Pasipiko malapit sa Howland Island, kasamang navigator na si Fred Noonan. At ngayong 2025, halos isang siglo matapos ang kanyang misteryosong pagkawala, ay wala pa ring nakakaalam sa tunay niyang sinapit. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwagas sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Nais ng US government na pagbayarin muna ang mga turistang bibisita sa kanilang bansa ng $15,000 bilang payment bonds at iwasan ang mga visa overstay. Habang muling iginit ng Hamas na papayagan lamang umano nilang pumasok ang hostage aid kung ititigil ng Israel ang mga pag-atake sa Gaza. Yan at iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange.
Balita mula sa Amerika, plano ng US government na pagbayarin ng ilang mga foreign national na bibisita sa kanilang bansa na aabot sa $15,000 o katumbas ng 859,000 pesos. Ito ay isang inisyatiba para maiwasan ng mga visa overstay bilang parte ng inulunsad na immigration crackdown ni US President Donald Trump. Ngunit paglilinaw ng US Federal Register, ito ay patutupad lamang sa mga bansang may malaking bilang ng visa overstay rates na nakabase sa kanilang 2023 Department of Homeland Security report. Anila, kung sakaling sumunod ang mga turista sa itinakdang mga araw ng pagbisita, may babalik naman ang mga ibinayad nilang bond payment. Sa iba pang balita, muling iginit ng militanteng grupong Hamas na papayagan lamang daw umuno nilang bigyan ng tulong ang mga hawak nilang hostage kung ititigil ng Israel ang mga isasagawang pag-atake. Yan ay kasunod ng inilabas nilang video ng isang hawak nilang Israeli hostage na si Evyatar David na may kitang distress at namamayat na dahil sa gutom. He's only an empty shell of himself. Magugunitang naglunsad ng kilos protesta ang nasa mahigit 10,000 Palestino upang ipanawagan na nagpapatuloy na krisis ng kagutuman at maipatupad ng nakabinbin na tigil putukan o ceasefire agreement. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. From Korea to Manila, talagang walang blanks sa saya na naging experience ng Filipino Hamos sa Fill in the Blank fan concert ng K-pop star na si Rocky. After 9 years, muling nakabalik sa Pinas ang former Astra member na si Rocky at nagpasiklab sa stage ng SM Skydome nitong weekend. Kabilang nga sa pinerform ng K-pop idol ay ang kanyang solo songs gaya ng Find Me, Read You, Masterpiece at Music is My Life. Habang mukhang marami rin ang fellow Blackjack sa crowd na makising along sa rendition ni Rocky sa 21 hit song I Am the Best. Oh my God. Bukod sa pagiging singer at dancer, si Rocky o Pak Min Hyuk din ay isang aktor, composer at choreographer. Kaya naman ang aking eksklusibong makakwentuhan, ano kaya ang reaksyon nito tuwing inilalarawan bilang isang total performer. 다재다능하다라고 그렇게 또 봐주시는 게 너무 감사하고 또 그렇게 봐주시는 만큼 더 앞으로도 다재다능해야겠다라는 생각을 가지고 있습니다. Next year nga, isa-celebrate ni Rocky ang kanyang 10th anniversary sa industriya. At kung babalikan ang kanyang journey, 이제 사실 하모 팬이 있기에 좀 이 긴 기간 동안 좋을 때도 있었고 활동을 못할 때도 있었는데 계속 바라봐 주시는 팬이 있으니까 항상 보이지 않는 곳에서도 계속 끊임없이 무언가를 하려고 하는 힘이 생기는 것 같아요. And speaking of fans, ito ang hashtag 10 out of 10 kung fan service ang pag-uusapan. Lalo kasing lumakas ang hiyawan ng fellow Hamos nang bumaba sa stage si Rocky para mangharana at makipag-selfie with them. We love you, Rocky! 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 At para sa kabuuan ng exclusive interview kay Rocky, abangan yan sa upcoming episode ng Scene Zone this Saturday. Heto na nga ang isang pasilip dyan. Sa pagtatapos ng Fill in Blank Fan Con, inawit ni Rocky ang kanyang kantang On My Mind. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, kilalanin ang eksklusibong panayam ng DZRH sa isang Good Samaritan na taxi driver. Sa MBC TV Sports, Meralco Bolts magiging representative ng Pilipinas sa PBA 2025-2026 East Asia Super League. At sa Hoy Bawal Yan, dog fighting sa Tarlac,
Bistado. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, isang tapat na taxi driver ang nagsauli sa DZRH ng naiwan na wallet sa loob ng kanyang taxi na may lamang halos 130,000 piso at mga mahahalagang dokumento. Ito'y upang ipanawagan sa himpilan na kuhanin ng may-ari ng naturang wallet na nagngangalang Beatriz Ugueta Jimenez ang kanyang napulot na wallet. Sa panayam ng 2x2 sa driver na si Mang Marcelino Ollarinas, residente ng Marilao, Bulacan, dati silang bahagi ng Operation Tulong kaya nagtiwala siya sa DZRH na maisa sa uli ito. Sa katunayan, hindi rin anya ito ang unang beses na nagsoli siya ng mga naiiwang bagay sa loob ng kanyang taxi, kundi maraming beses na rin. Naramdaman mo kagad awa doon sa may-ari? Opo. Kasi matanda na baka kailangan ng pampagamot. Hindi yung, uy, swerte! Swerte! Napakaswerte ko naman, no? Natapat ako sa simbahan kasi, kaya... Kitain ko pa rin po yun. Ang Beatriz, nandito na po yung bilongis nyo na naiwan sa taxi ko. Nung isang araw ko pa po yan, dapat nakuha nyo na kahapon or sana makuha nyo. Sana makuha ni... At saka gusto lang... so ulitin natin, galing sila ng MOA. Molobesia, nagpatid ng bakla. Mga alas 5:30 ng hapon ng araw ng linggo. Tapos nagpahatid sa Baklaran para magsimba. Tapos pagdating doon, nung bumaba, may pumara sa iyo, sumakay naman, pabalik ng MOA naman. Samantala, hinold up ng riding in tandem ang isang online seller ng gintong alahas sa Iloilo City. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang biktima matapos pagbabarilin. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Maswenteng nakaligtas ang 24 anyos na lalaking online seller ng gold jewelry matapos binaril ng riding in tandem na nang hold up sa kanya sa barangay Lobok, Lapuz. Ayon sa biktima na si alias June, naghihintay siya sa kanyang katransaksyon na dumating ang mga suspect at inagaw ang kanyang bag na may lamang gold jewelries na nagkakalaga ng 148,000 pesos at wallet na may 2,000 pesos na cash, ATM cards at mga ID. Sinabi ng biktima na napagkasunduan nila ng kanyang buyer na sa warehouse na nasabing barangay sila magkikita. Nakuhanan ng video ng isang concerned citizen ng insidente kung saan makikitang tumakbo ang biktima ng barilin ng suspect kaya hindi natamaan. Humingi ng tulong ang biktima sa driver ng pribadong sasakyan upang makapag-report siya sa pulis. Hindi nakilala ng biktima ang mga suspect dahil sa suot na bonnet at helmet. Para sa MBC Network News, ito si Jocelyn Maque, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Away ng magkapatid sa Bangaldan, Pangasinan, nauwi sa pananaksak biktima, inoobserbahan pa sa hospital. Patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa isang paggamutan sa Dagupan City ang biktimang 21 anyos na binata na residente ng Barangay Aman Sabina, Mangaldan matapos itong pagsasaksakin ng nakakabata niyang kapatid. Sa ulat ni Mangaldan OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Pailito Tuayon, naganap ang insidente sa loob mismo ng bahay ng magkapatid kung saan nag-ugat ang kanilang pagtatalo ng masita ng biktima ang pagbebenta ng cellphone ng suspect na nauwi sa mainitang usapan at agad ay kumuha ng patalimang suspect at 4 na beses na inunday ng saksak ang kanyang kuya na tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad namang nadala sa paggamutan. Ang suspect ay agad ding naaresto ng mga nag-responding police na ngayon nasa kustodiya ng Mangaldan Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos mapaulat ang ilang kabataan na nasagip sa pagkalunod kamakalawa nang maligo sila sa dagat sa magkaiwalay na lugar sa bayan ng Morong Bataan, kasabay ng pagbibigay din ng parangal sa mga nakasagip sa mga ito na 3 lifeguard, isang 14 anyos na estudyanteng lalaki naman
ang napaulat na nalunod kahapon sa naturang ding bayan sa Sitio Puerte, Barangay Poblacion, Morong Bataan. Kinilala ito na si John Miguel Arquero La Puerte, 14 anyos, residente sa nabanggit na barangay. Batay sa ulat ng Morong PNP alas 5:45 kahapon ng hapon Agosto 4, 2025 nang maganap ang naturang aksidente. Ayon sa initial investigasyon, ang biktima ay naligo sa dagat kasama ang kanyang mga kaibigan nang tangayin siya ng malakas na alon at agos ng tubig patungo sa malalim na bahagi ng dagat. Agad namang rumesponde ang mga duty lifeguards mula sa kalapit na mga resort at isinagawa ang pagsagip. Nang maiahon ng biktima, agad siyang dinala sa Morong Rural Health Unit RHU para sa agarang lunas, subalit idiniklara siyang dead on arrival ng kanyang doktor na si Doktora Emma Bugay. Naiulat lang ang insidente sa Morong PNP dakong alas 7:20 kagabi sa pamamagitan ng tawag mula sa Morong Rural Health Unit sa lugar. Para sa MBC TV Network News RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang miyembro ng Magbutay Criminal Gang sa Calbayog City sa Samar ang kusang sumuko sa otoridad at kasabay ng kanyang pagsuko ang pagsurrender nito ng armas. Ang nasabing miyembro kinilala na si alias Ramon ng Purukuno Barangay Dinagan, Calbayog City sa Samar. Ayon sa report ng PNP Calbayog sa kanilang official Facebook page, wala itong warrant of arrest itong miyembro, ngunit nagdesisyon na sumuko at nagdesisyon na kumalas na sa kanyang pagkakasangkot sa criminal activities. Isinurinder nito isang caliber 45 pistol, Mark Colt Government Model, automatic caliber 45, magazine at 5 bala. Ang nasabing miyembro ay nahikayat na sumuko dahil na rin sa community engagement ng PNP. Nakipag-ugnayan o nakipagtulungan ng mga pulis sa komunidad at mga kaanak at kaibigan nito upang hikayatin ang nasabing miyembro na mag-surrender. Naging matagumpay ito at nahikayat itong sumuko sa pulis. Hindi ito ang unang miyembro na sumuko sa otoridad at inaasahan na magpapatuloy ang pag-surrender ng iba pang grupo. Kasalukuyan itong nasa Calbayog City Police Station para sa tamang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasagip ng ilang ahensya ng pamahalaan ang 3 aso na di umano'y isinasa ilalim sa ilegal na operasyon ng dogfighting sa bayan ng La Paz, Tarlac. Naaresto ang lalaking nagpapatakbo ng operasyon kung saan, ayon sa ulat, ay may pinapainom pa umanong gamot sa mga aso para sa pakikipaglaban. Ang maaaring pananagutan ng sospek, alamin sa report ni Dustin Bayog. Arestado ang isang lalaki na nagpapatakbo ng isang iligal at pinagbabawal na dogfight operation sa barangay Motrico, La Paz, Tarlac na isang paglabag sa Animal Welfare Act. Sa isang joint operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, katuwang ang Presidential Anti-Organized Group Commission o PAOK, naaresto si Bill Akira Watanabe at nasagip ang 3 naabusong mga aso. Nagugat ang operasyon dahil sa ulat ng isang informant tungkol sa pag-broadcast ng suspect sa social media ng mga away ng mga aso at pagbenta ng mga aso na sinanay na makipaglaban. Nakita rin sa operasyon ng isang dogfighting ring, mga bite sticks at inilalang animal medication na pinapainom pa sa mga aso bago ang brutal na pakikipaglaban. Bago nito ay nasagip ang 7 tuta sa isinagawang test by ng mga tauhan kung saan isa rito ay nagtapong na critical injury dahil sa brutal na training methods umano na ginagawa ng suspect. Ang dogfighting ay isang malinaw na paglabag sa ilalim ng Republic Act No. 8485 o ang Animal Welfare Act. Ayon sa Section 6, ipinagbabawal paglalaban ng mga aso o dogfight na bukod pa sa uri na karahasan laban sa mga hayop. Ang suspect o sino mang mapatutunayan lumabag dito ay maaaring marap sa kulong na 6 na buwan hanggang 1 taon at multan 30,000 piso kung ang hayop ay hindi namatay o naman ay wala na tamang malalang injury. Kulong naman na hanggang 1 taon at 6 na buwan at multang 50,000 piso kung ang karahasan ay nagresulta sa severe injuries ng isang hayop. Habang 1 taon at 6 na buwan hanggang 2 taon ang pagkakakulong at multang 100,000 piso ang ipapataw sa may sala kung ang biktimang hayop ay nagresulta sa pagkamatay. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan!
Sa mundo ng basketball, muling sasali ang Meralco Bolts sa East Asia Super League bilang nag-iisang kinatawan ng PBA para sa 2025 to 2026 season. Ito ang ikatlong sunod na paglahok ng Bolts sa regional tournament na magbubukas sa ika-8 ng Oktubre. Tutukan ang report ni Matchpoint, Mili Borja. Itinalaga ang Meralco Bolts bilang nag-iisang kinatawan ng Philippine Basketball Association o PBA sa 2025-2026 East Asia Super League o EASL na magmamarka ng ikatlong sunod na paglahok ng franchise sa Regional Club Tournament. Unang sumali ang Bolts sa EASL noong 2023 kasama ang TNT, kung saan nagtala ito ng 1 panalo at 5 talo, bunsod ng pagkabigo na makaabot sa Final Four. Noong nakaraang edisyon, nakuha ng Meralco ang 2 panalo kontra sa Macau Black Bears at Busan KCC Aggies, ngunit nabigo sa sumunod na 3 laro, kasama ang masaklap na double overtime loss sa New Taipei Kings na siyang nagtapos sa kanilang kampanya. Kasabay ng pagkumpirma ng paglahok ng Meralco, kumpleto na ang 12-team cast ng EASL para sa bagong season na pinalawak mula sa 10 teams noong nakaraan. Mapapasama ang Bolts sa Group B, kasama ang Macau Black Bears at ang Final 4 teams noong huling edisyon. Nakatakdang magsimula ang EASL sa October 8 sa ilalim ng bagong format kung saan ang 2 pinakamagaling sa bawat grupo ay uusad sa round of 6. At sa mga latest updates sa mundo ng sports, para sa MBC-TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maraming salamat RH TV family. Sa lahat ng mga nandito, pakita naman natin, kawin natin nasa gilid. Dito tayo. Ayan. Po, ang bumubuo ng MBC TV Network News. Maraming salamat sa ating mga kasama sa RH TV, sa DZRH TV. Siyempre, sa pangunguna din ni Ma'am Rita Salonga at kay Boss June Ligdao at kanina kay Boss Fred Elizalde. Maraming salamat po. At siyempre, ang unang lopo pala muna. Yan. Thank you, maraming salamat. Ang atin pong pasasalamat, unang-una sa Diyos sa ilang mga taon na rin at patuloy na paggabay at pag-iingat sa atin at sa lahat po ng mga nakatutok, mga nagpapaabot pa ng pagbate, maraming salamat po at loobin pa na maraming mga taon ang ipagkaloob para sa patuloy natin pagsisilbi sa pamamagitan ng paghahatid ng mga tamang balita. At yan ho ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Maraming salamat ho sa ngalan ni Ms. Karen Oyong. Ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.